PBBM daw, dilawan. Tinawag na dilawan ni Albay Representative Joey Salceda si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dilawan ang tawag sa mga miyembro ng Liberal Party, ang ruling political group noong panahon ni dating Pangulong Ninoy Aquino at ng kanyang inang si former President Cory Aquino. At para isalarawan ng kapalpakan ng mga Aquino, naging popular ang salitang dilawan para dito. Ngunit sa isang press conference ngayong araw ng Lunes, Pebrero 12, ay tinawag nga ni Salceda na dilawan si Marcos Jr. at inihambing pa ito kay Pinoy. Sabi ko mas dilawan pa to kay Pinoy. Nasabi ito ni Salceda habang pinapaliwanag kung bakit ingat na ingat si Pangulong Marcos Jr. na magkomento sa panukalang amyendahan ang 1987 Constitution. Ito'y lalo pat bunga ang saligang batas ng 1986 People Power na siyang nagpatalsik sa kanyang ama sa pwesto, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. The President's main governing theme is unity. So he's very careful about public perception and anything that has to do with the EDSA 86, especially its articulation. Attorney. Nahehelo ako dun sa mensahe ni Congressman Salceda. Siguro sinasabi niya na dilawan dahil ayaw niya nung una na palitan o amendahan ng ating salaging batas. So sabi niya, naging dilawan dun si Presidente. Pero sabi nga niya, gaya ng aking sinabi doon sa aking vlog ng linggo, matapos sa isang taon, complete 360-degree turn. No? At ngayon, siya isang ayo na para baguhin ang economic provisions sa salaging batas. Mr. President, ang problema, si Presidential Insan, Mr. Espeker, hindi naman po tayo sigurado kung anong gusto niyang baguhin. Ang gusto lang niyang baguhin ngayon, tanggalan ng boses ang Senado sa kahit anong pagbabago ng saligang batas na dadalhin sa taong bayan para sa kanilang approval. Dahil nga po ang gusto lang nilang tanggalin ay yung probisyon sa salaging batas na sa Constituent Assembly kung saan ang Kongreso mismo ang magdadala sa taong bayan ng mga proposed na pagbabago sa salaging batas, magkakaroon lamang ng joint voting kung saan walang kalaban-laban ng 24 senador sa 318 na kongresista. Ewan ko nga ba kung bakit ang pinag-uusapan nila economic provisions, wala po yan doon sa question na pinapasagot ng taong bayan ng mga politiko sa pamamagitan ng pamimili ng mga lagda at sa pamamagitan ng panlilinglang kapalit ng lagda, hindi naman po yan tinatanong nila sa taong bayan. So bakit ba tayo nagkakaroon ng debate sa economic provisions? Ang gusto lang naman talaga nila, bahala na kami dito sa Kamara ng Representante ang maggawa ng mga tanong kung paano babaguhin ang saligang batas. Yan lang po ang nasa table. So hindi ko maintindihan bakit debate kayo ng debate sa economic provisions. Wala namang ganyang nakasulat doon sa proposal ng mga bribery initiative proponents. Kayo naman talaga, no? Linlang na naman kayo. Dahil pag kayo'y naging matagumpay, wala pong pipigil sa inyo kung ano-anong mga itatanong nyo sa taong bayan. At yan po ay papasa na sa Korte Suprema. Dahil ang sabi nga ng Korte Suprema doon sa pinaka-latest na kaso ng Lambino, ay trabaho ng Kongreso kapag sila ang nag-propose ng maramihang pagbabago sa saligang batas, yung tinatawag na revision, at hindi lamang amendment, na kapag amendment ay iisa lang yung babaguhin. Hay, naku talaga, hindi ko maintindihan. Ako naman kasi dapat meron din katapatan sa intensyon. Huwag kasi linilin lang ang taong bayan. Pati yung diskusyon ngayon, kabahagi ng panlilin lang. Kasi hindi naman po yan kabahagi doon sa itatanong sa taong bayan na pinamumudbud ngayon sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, sa kada distrito ng Pilipinas, kapalit din ng salapi at kapalit ng ayuda. So mali na yung pamamaraan, mali pa yung tanong, mali pa ngayon ang debate. Dahil pag kayo po talaga natagumpay, bubuksan nila ang lahat para nga po mas mapanatili sa pwesto ang mga nakapwesto ngayon at manalo bilang pinakamataas sa pinuno ng bansa ang walang makakapanalo sang-ayon po sa mga surveys ngayon. Diba? So, ang mensahe ng taong bayan, let's be real. Okay? Magpakatotoo tayo. Tama na panlilin lang, tama na ang pamimili ng lagda. Isa lamang yan sa mga balentong, attorney. Yes! Napakadami mga balentong. 4 na balentong yung ang binanggit mo sa yung spokes hour. Oo, at ito naman ang dahilan. Kaya sinasabi ko, dapat isusulat, lalong-lalo na yung sinasabi ni Presidente for the 100th time na hindi raw siya makipagtulungan sa ICC. Ang dahilan is balentong.
Biro nyo, wala pang 2 taon sa 4 na napakahalagang issue, hindi pa kasama yung issue ng PGMA na dati ay kanyang my secret weapon, di ba? At saka yung mga cabinet officials na napalitan, gaya ni Vic Rodriguez at saka ni Claire Carlos. Mantakin mo kung di siya tinanong ng mga mahirap na mga tanong ni Claire Carlos sa debate sa SMNI, hindi sana sumikat ang presidente at hindi sana nanalo, no? Hay nako. Ano pa ba yung 4 na sinabi ko? Yung sa China. Oo nga. Actually, meron tayong report niyan na ganon. attorney. Sige nga, patignan ko ang report ninyo. Nahihilo ngayon ang isang dating opisyal ng Malacanang dahil sa mga pabago-bagong tayo ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga mahalagang issue. Narito po ang report. Sa pinakahuli nitong vlog ay pinuna ni former presidential spokesman Harry Roque ang tinawag niyang pagbalentong ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang issue sa bansa, partikular na sa usapin sa kooperasyon ng Pilipinas sa International Criminal Court, charter change, pakikitungo sa China at peace talks sa mga terorista. Ayon kay Roque, nasa Malacanang siya noong nakaraang taon nang manindigan si Marcos Jr. laban sa ICC na sinuportahan naman ang pahayag ni Justice Secretary Boying Rimulya. Ngunit dito lamang huli, sinabi ni Mr. Marcos na pinag-aaralan ng punong ehekutibo ang pagsali uli ng Pilipinas sa ICC. Of course, sasabihin ng marami, tao lang si PBBM po pwede siyang bumalentong. Pero unang-una po ang bilis na pagbabalentong. Sa ICC, sa 7 buwan, nakabalentong siya 2 beses. Walang jurisdiction, pag-aaralan ng ICC, sinabi ni Rimulya, huhulihin pag pumasok, tapos papapasukin at magko-cooperate, tapos ngayon, hindi na naman magko-cooperate. Crucial ang issue ng ICC dahil pinaaresto nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa drug war. Si Duterte ang natatanging presidente ng Pilipinas na lubhang mataas ang trust and approval rating sa pagbaba nito sa pwesto. Palatandaan ng suporta ng mayorya ng taong bayan. Pinuna rin ni Attorney Roque ang pabago-bagong pahayag ng presidente sa Charter Change Chacha na noong una ay si Marcos Jr. mismo ang nagpahayag na hindi ito prioridad. Sa charter change, 1 taon. Pwede ba naman yung you're both against, not a priority, and now it is a priority? 1 taon lang po ang nakalipas. Nakakahilo rin ani Roque ang peace negotiations ng gobyerno sa mga kalaban ng Estado. November 2023 na magkaroon ng kasunduan ang Communist Party of the Philippines at National Democratic Front sa Philippine government sa Oslo, Norway para ihinto na ang armed conflict sa bansa. Pero pagkatapos noon ay sunod-sunod na ang mga pag-atake at paghahasik ng lagim ng NPA. At sa CPP-NPA, 6 na buwan lang ang nakalipas, bumalentong na. Mantakin ninyo, isang teroristang grupo na binansagan nating terorista, makikipag-peace talks tayo. Hello! Balentong na naman. Pinaka-crucial naman ani Roque ang mga pabago-bagong pahayag at desisyon ng Pangulo sa pakikitungo nito sa China. Nung siya po ay nahalal, Hunyo, anong sabi niya? China is Philippines' strongest partner. O, di ba? Ngayon, ilang buwan lang ang nakalipas. Ito po ay Pebrero 2023, PBBM hailed for stance versus China. Sabi ni PBBM, hindi patitinag sa Chinese bullying sa West Philippine Sea. Sa huli, nanindigan naman si Roque na sana'y magkaroon ng kasulatan si Marcos Jr. laban sa ICC dahil mabilis lamang raw bawiin ang mga salita kapag nagkaipitan. Nauna namang sinabi ng Philippine National Police, Office of the Solicitor General at iba pang law enforcement agencies na hindi nila i-enforce kung magsiserve ng warrant of arrest ang ICC laban sa mga Duterte. Kung magbago na naman si Presidente ng isip at sabihin, okay, napakagulo niya, nagdidistab yung mag-amang Duterte na yan, sige, pahuli na yan. Tatawagan lang niya ang isang kabinete. Yung kabinete, tatawagan ang mataas na opisyalis ng PNP, arestuhin na yan. Para sa Kung nanalo si Digong, naniniwala din po ako na mananalo kayo pag nagkaisa kaming active sa lives nyo since 2017 pa. You agree po? O ganito na lang kasi. O para matakot din sila. Isipin na lang natin na hindi sarado yung pintuan. Pag ako inutusan ni Pangulong Digong, ni former president na tumakbo, wala tayong choice. Gagawin natin yun. Pag si VP Inday ang nag-encourage, then ganun din po yun. Diba? Paano nyo hihindian yun? Pag pinakiusapan ka, no, ni-laser yun kanina. Natanong ni Mufasa kung nasugatan yung cheeks ko. Hindi po ako nagulpe. You should see the other guy. Kidding.
Hindi po, laser. Ni-laser ako. So, ganun na lang. Kasi grabe, dumadami kayo. Tsaka kinukulit nyo na ako sa PMs. Sabi ni Lyndon, I hate karambola ni hindi ka man lang makamusta. Hayaan nyo po. Kasi mas peligroso yung posisyon nila. Diba? Sila nandun pa eh. Something can still be taken away from them. Sa akin, ano pa ang matitake away nila? Diba? Ano pa ang makakuha nila? So, yeah, you should see the other guy. Sabi ni Hauhei, kung tatakbo ka po, alisin mo ang certification-only expenditures ng Congress at Senate. I certainly will try kasi collegial body yan. Ang Congress and Senate, these are collegial bodies. Meaning, for them to make a decision, kailangan at least 50 plus 1 in most cases. So, pwede kong hingin. Pero, kung kulang ang mga kasama ko, hindi rin natin makukuha. Pero ang mapapangako niyan ay pwedeng i-try. At least man lang dapat may mag-request dun sa loob. So hindi ko talaga kayang ipangako na matatanggal yan. Hindi dapat tayo magpapangako din ng hindi natin magagawa. Dahil collegial body nga ang Kongreso at Senado. Sa totoo lang, mas mahirap mangako for Congress and the Senate. Sabi ni Ma'am Karen, that's news. Thank you for not closing your doors. Kung ako lang presidente ng Pilipinas, tas cabinet member nyo, sina Sas, no? Totoo lang, effective si Sas. Sina Sir Art, mga effective at may mga... Sorry po, nakalabit ko na naman. Senadora na lang po, sabi ni Sir Peter. Ito, sabi ni Mark Marvin, on a lighter side, given a chance na ma-invite, would you live inside Big Brother's house since you have celebrity VIP public status? Probably not. No. Huwag na tayo magkunwari. No. You know, I wouldn't. There's some things there that even lawyers won't do. Sabi ni Orange Miming, mas qualified ka pa tumakbo kaysa kay Kuya Will. Sorry, Tay Digong, pero kahit i-endorse mo pa si Kuya Will, di ako agree. Alam nyo, kasi kailangan ni Tatay ng sure wins. Ang may-ari ng karambola ay BFF daw po ni FL Marcos. Hindi naman po, pero magkakilala sila. Wala palang impartiality ang karambola. Wala pa rin talaga yung 100% or 99% na walang kinikilingan ng media. I think imposible po yun. Kasi pagka-commercial yung media and non-commercial like this one, ito kasi crowdfunded, itong mga vlogs and so on, di ba? Or kung may sponsors, kailangan upfront tayo the sponsorships. Pero doon, required you need ads. So kung wala kayong ads, walang sumusuporta, ang nagpo-produce is the owner of the station. So kung kahit konti lang ang handable kayo. Mahirap rin pag political commentary, mahirap po talaga kumuha ng ads. Sacrificial lamb, hindi man siguro lang. Parang masyadong mix. Sacrificial chicken, sacrificial elephant in the room. Yan. Ano po masasabi niyo sa pinabuwag ng UN, ang pinabubuwag? Hindi po UN, yung rapporteur lang po, hindi po official statement ng UN yun. May kapangyarihan po ba kung sakaling gumawa ng batas, HOR, para ma-censor nila ang mga vloggers na nasa online? Actually, yes. Sabi ni Amir, sacrificial princess. Human sacrifice. Sacrificial dragon. Oy, mas gusto ko yan! Hindi ako yung mother of dragons. Ako yung dragon. Okay, sige, yes. Yes, they can actually make a law. Kunwari, pwede silang gumawa ng batas na kailangan, real names lang. Diba? Pwedeng ganon. So that's kind of a censorship kasi iba yung standards pagka dito sa online. Pwede yung anonymous accounts. Sabi ni Arnie Curtis, mahina si Attorney Trixie sa DE crowd. Hindi siya kilala, kaya mga nananalo ang tulad ni Lito Lapid kasi kilala sila. Salamat po sa tiwala. Sabi ni Charito, parating may inspirational quotes ang DWIZ. Sumusunod sa maling Ay! Ayun, sabi ni Faye, si Kong John at maka-BBM. Oh yeah, but you have to understand, you work for him. Hi kay Ma'am Relda, sabi niya, parang awa na po, takbo na lang po kayo ng senador para sa amin po.
kung tatakbo naman talaga ako para sa inyo. Pero right now, I don't feel the need to. Sabi ni Ma'am Norma, ay, nawala. Sabi ni Ma'am Norma, alam ko kung sino ang devil sa lahat ng nangyayari sa inyo. Sige, pilitin niyo ako. Si Ma'am talaga, binago na ba daw yung kanta? Opo, pinuputol yung pangalan ko. Sabi ni Ma'am Marilu, kaya nga may kampanya para magpakilala. Alisin natin yung name recall please, kaya walang asenso bayan natin dahil dyan. Uy, may nagsasabi, didn't you go overboard in Karambola that prompted someone to get rid of you? Uy, kasalanan ko pa ngayon? So, really, where did I go overboard? Sige nga, in what instance? Is there a specific instance you're saying? Saan po? Because I've always observed the standards and I was told that it wasn't anything that I said. So, sige, patunayan mo yan. I know it's phrased as a question, but basically that's what you're saying. Malaking kawalan ng network ang pagkatanggal sa'yo, attorney, mababawasan ng viewers na karambola. Para sure win, kailangan makast ka sa Batang Quiapo. Meron pa pala? Ano po masasabing, nasabi mo. 2 na yata ang sampina ni Kiboloy. Ma'am, you look like you're okay. Ano ba talaga reason? Bakit ka umalis sa cabinet ni President Liz? Grabe. Timingin naman natin yung buong detalye niyan. Si Attorney Vic, nag-timing siya bago siya nagkwento eh. Sabi ni Palauan, Attorney, the Congress needs you. Okay, ganito yun ha. Kung nag-iisa ako, mahihirapan din tayo kasi I'll be one person out of 300. Diba? Kasi nga, these are collegial bodies. I just want to make sure na alam ninyo yung hinihingi ninyo, ha? O sige, tumakbo ako, pero kalaban ko 300. Or, hopefully, kung maraming manalo na nasa pan natin, ayun, makakadarog tayo. Diba? Thank you kay Ma'am Ireng. Sabi ni Lauren, pigil na pigil ka pa nga, attorney, magkomento ng hindi maganda sa karambola.